Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating online mass via Facebook live streaming. Ngayon po ay pinagdiriwang ng Inang Simbahan ang linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ito rin po ang pasisimula ng pagdiriwang natin ng mga mahal na araw. Ialay po natin ang banal na misang ito para sa mga sumusunod na intensyon. Para sa special na intensyon ng lahat ng ating mga frontliners, lahat ng mga doctors, nurses, medical technologists, police, military, public servants, at first responders na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay para labanan at sugpuin ang COVID-19 pandemic. To all doctors, nurses, medical technologists, and all staff of St. Luke's Medical Center in Quezon City and in BGC, Taguig City. All COVID frontliners, warriors of Philippine General Hospital, PGH. Para sa special na intention ng mga sumusunod, Bishop Ben M. Pamadico, DD, Bishop Leo M. Drona, SDB, DD, Father Mardy Maligat, Father Alex Pontilla, Father Reggie Mamaril, St. Polycarp Parish Convent Family, Caritas Manila of the Archdiocese of Manila, Jaime Augusto Sovel de Ayala, Super 8 Grocery Warehouse, Dr. Cynthia Sanchez and family, Dr. Ramon Joseph Mata, Dr. Ramon Mata, Dr. Alimer Hernandez, Dr. Pamela Valera, Dr. Ramon Yedra, Dr. Rayalph Angel Guia, Dr. Gigi Abesamis and family, Victor Paulino Miranda, Baby Valdelion, Manny De Villa and family, Dino Capelan and family, Ditan Hernandez and family, Ferdy and Nancy Brosas Balino, Edna Pita and family, Obet and Edith Gia and family, Baby Hidalgo and family, Ruby Alvero and family, Ellen Yedra Belen and family, Joe Carandang and family, Yedra Belen family, Jeffrey Jepay Maghirang, Judith and Attorney Obet Villanueva, Joanne and JB Villagracia, officers of the PPC Executive Board, Sancti Joannis Choir family, Cathedral Music Ministry, Mother Butlers Guild, Cathedral Parish of St. Paul I Hermit, Malayan Insurance, Ray and Dr. Lisa San Buenaventura and family, Eliza Marie B. San Buenaventura, Til Denning and family, Miko Evangelista and family, Dr. Eric Joseph Gatdula and family, Dr. Sheila Marie Galang, Dr. Ana Rose Patupat, Ruvi Inocencio, Cecil and Diana Cosico, Fe Garcia and family, Ricardo Bautista, Kay Kelly Bautista, Christopher Badana and family, Winifreda Lucido and family, Carlo Bautista, Angelito Garingan and Garingan family, Saisi Paet, Manilin Bobis, Emelita de Vanadera, Roses and Suiza family, Paul Pineda and family, Pabico family, Michael Gatchalian and family, Mr. and Mrs. Francisco de Taunan and family, Mr. and Mrs. Clyde Portiliano, Mr. and Mrs. Pancho Macasaet and family, Ariston and Virginia Fule and family, Bayani and Felisa Belen and family, Romel Diala, Brendan, Kyle and Cassidy Alinea,
John Octia and family, Christian Octia, Romy and Cynthia Octia, Danilo and Cynthia Tubilan, Jeffrey George Tubilan, Berlinda Reyes and family, Franco Hernandez and family, Maria Rowena Ramirez, Donna Abdul Al and family, Vice Governor Attorney Karen Agapay and family, Gerly Ferrer and family, John Octia and family, Christine Octia, Romy and Cynthia Octia, Andrew Pierre and Diane, Ferdy and Nancy Brosas Balino, Josie Felesmino and family, Maria Dolores Basto, Freddy Carandang and family, Cristina and Anton Albesa, Ronel Bayani and family, Val Arjona and family, Bayani family, Vilma Madrideo and family, Rodora Ramirez and family, Brian and Carla Shane Tan and family, Charson and Con Reyes, Ronaldo and Merla and family, Maria Luisa Belen and family, Mario and Jen Manuel, Ed and Jingjing Baluyot, Mr. and Mrs. De Taunan and family, Donna Dris, Romel Diala, Sadris, Melanie and Sia Mirador, JJ and May Maghirang, Barbara Flores, Asuncion Sablan, Gertrudes Flores, Benjamin Sablan Sr., Arian, Leam, Erwin and family, Ariston and Virginia Fule and family, Bayani and Felisa Belen and family, Sherwin Sagira. For the safety of Grace Lily G. Yubinag. Misang pasasalamat ni na Galicia family, Dr. Elvira Galicia, Julian Azucena, Hail Genesis Azucena, Milagros Bicomong and family, Julia Ann Azucena, Mr. and Mrs. Arvin De Taunan and family, Irma De Luna and family, Mr. and Mrs. Romeo Rase and family, Flor and Joy Lector, Vic Rada and family, Romeo and Telma Maghirang, Paraiso Cruz and Sablan family, Alice Pabilona and family, Henesa and Grace Jean Yubinag, Elena Exconde, Oricel Supenya and children, Marisa Santos and family. Para po sa kaarawan, April 2020 celebrants, Celia Lopez, Conducto, Maria Karen Conducto Lopez, Kimber and Kevin Tan, Frances Lawrence Fernandez, Romeo Maghirang Jr., Mel Maniksik, Brother Vic Longno, Marisa Maghirang, and Prince Rose O. Andres. Mabuting kalusugan ni na Maria Elaine Maghirang, Rachel A. Marie Maghirang, and baby Jonas Gaudi Flores Villagracia. Para sa mabilis at agarang paggaling ng mga sumusunod, Jesus Rene Belen, Dr. Fino Natividad, Dr. Evelyn Makasait, Dr. Francis Di Malanta, Dr. Marie Valbuena, Dr. Tess Castro, Dr. Relito Sagilayan, Rory Enora Valdelion, Jose Olimpia, Josephine Arjona, Leonardo and Marilyn Kabungkal. Para po sa mga kaluluwa ng mga sumusunod, Dr. Israel Bactol, Dr. Eileen Babiera, Dr. Rose Pulido, Dr. Gregorio Makasait III, Dr. Raul Hara, Dr. Henry Fernandez, Dr. Marcelo Hauchico, Dr. Raquel Seva, Dr. Hector Alvarez, Dr. Sally Gatchalian, Dr. Marceliano Cruz, Dr. Helen Tudtud,
Dr. Dennis Tudtud, Dr. Francisco Lucban, Dr. Feliciano Calora, Dr. Leandro Resurrection III, Dr. Raymond Anthony Marquez, Crescenciana Tomol, Reynaldo Badana, Corazon Mercado, Raul Unay, Eduardo Santillan, Sidfree Pampolina, Vicenta Celia Pampolina, Herman Joseph Pampolina, Silveria Sahagun, Glenn Adolfo, Patria Lopez, Remigio Lopez, Nilda Lopez, Benito de Roma, Luis de Roma and All Souls, Eustaquio Coronado, Sister Nora, Edna, Aurelia and Zenaida, Juanito and Rolando Jaurigue, Joseph Raymond Arcilia, Natalia Amoda, Ezequiel Amoda, Ron Sibal de la Rosa, Juana Albo, Liling Alcalde, Faustino Alcantara, Bicomong Sr., Ricardo Urbano, Emily Urbano de las Alas, Engracio Yubinag, Benjamin Alvarez, Candido Salazar, Lina Bondok and All Souls, Filipina Oblena Leyesa, Edgar Bautista, Maris Capino, Nenita Nuque, Maria Teresita Romero Basford, Christian Rafael Padilla, Dante Albaran, Belen Nida and Edgardo, Bonifacio Olimpin and Juan Cabila, Nora Atienza, Rowena Tuason Hernandez, Elesio Antiporda, Kenneth Antiborda, Bienvenido Abad, Angelito Bondok, Quintin Bondok, Santos Anlacan, and Adela Anlacan, Eulogia de Guzman, Mauro de Guzman, Mario de Guzman, Juancho de Guzman, Cesar Santos, and Luz Biminda Dionisio, Flaviana de Guzman, Pedring Basto, Jose Gutierrez, Basilio Quezon, Simplicio Gutierrez, Dr. Victoria Lopez and Cherry Lopez, Herminia Gutierrez, Remedios Yedra, Noelito Cruz, Purificacion and Alejo Reyes, Amelita and Dionisio Tolentino, Roldan Ilag, Gregorio Capistrano, Salvador Dizon, Noriel Gomez, Yodegario Mando, Julito Reyes, Amanda Suiza, Antonio Torres, Jimmy Labapies, Nanay Aning, Anita C. Corosa, Adora Hulet, Baby Herrera, Domingo Suelto, Leonida Peñales, and All Souls in Purgatory. Tumayo po ang lahat. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na salang, pagpapala at pagtubos sa atin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming sa anak ni David, sa
ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala, pagtubos sa atin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala at pagtubos sa amin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Temtim nating sariwain sa alaala ang kaniyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundin natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at mga labi namin ay linisin mo. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang dinggin ang mabuting balita mo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng Olivo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro.
kalagan nyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibi iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro at kinalagan nila. Sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan at ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya. Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagidapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtiin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumubo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan?
Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito: nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa akin pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas. Bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus,
naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok, sa langit at san sinukob. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong, Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabi. ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok-man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng mga gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sinumang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Barabas, kaya't noong magtipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin si Jesus. Hindi lamang yan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan, na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang gusto ninyong palayaan ko? Si Barabas po! Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, Ipako sa krus! Bakit? Anong masama ang ginawa niya? ngunit lalo pa nilang sinigaw. Ipako sa krus! Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at malamang pang magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao, Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. at pinalaya niya si Barabas. Ngunit pinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo. Nagtipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, at saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak silang niluhod-luhuran at binati, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagluluruhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo, at matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuutan ng sariling damit
at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nangangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Bumaba ka sa krus! Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda sa bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili hindi mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilod po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lunsod, at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Minamahal ko mga kapwa-anak ng Diyos. Kanina po sa mga pagbasa ay narinig natin kung paanong si Jesus ay sumakay sa bisiro habang siya ay pumapasok sa Jerusalem. Ito ay tanda ng kaniyang pagpapakumbaba. Pero sa kabila po nun ay hindi mapigilan ang mga tao na sumigaw, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya po dito ay makikita natin ang contrast ng kababaang loob ni Jesus at ang pagpaparangal na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Para sa kanila si Jesus ay isang propeta, pero sa totoo lang, siya ay ang Diyos na naging tao. Sa unang pagbasa ay ganun din ang ating narinig. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Naroon lagi ang kapakumbabaan, pero naroon din ang kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos. Nagawang magtiis ng propeta dahil alam niya, nakakampi niya ang Diyos. At sa kalawang pagbasa ay ating narinig na bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapatay ng Diyos, sa halip ay nagkatuwang tao at namuhay bilang isang alipin. At sa Ebanghelyo ay narinig natin ang kasaysayan ng pagpapakasakit, pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Ito po ang naging istorya ni Jesus na ating inaalala at aalalahanin sa buong linggong ito, ang Holy Week, ang Semana Santa, ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus, pero pagkatapos ng ikatlong araw, siya muling bubuhayin ng Diyos. Yan po ang istorya ni Jesus. Tayo po ay may kanya-kanyang sariling istorya sa pagkakataong ito. At ang istoryang yan ay istorya ng lahat habang ating dinadanas ang bunga nitong coronavirus na ito. At kaya tayong lahat ay ganito, karamihan ay sumisimba sa pamamagitan ng live streaming na hindi naman natin ito dating ginagawa. Ito'y bunga ng virus na ito at apektado tayong lahat, ang buong mundo. At ang ating nararanasan ay paghihirap. Merong mga sa ngayon ay meron ng sakit. Tawag doon mga positive na tinamaan ng virus. Ang karamihan ay naghihirap dahil walang trabaho. Gustong magtrabaho para kumita. Karamihan dito ay yung mga isang kahig, isang tuka na ang kinakain sa araw-araw ay galing sa maghapong pagtatrabaho. Walang pera. At para naman doon sa mga may pera, kahit gustong bumili ng marami ay hindi, sapagkat limitado ang schedule. Ganitong araw ka lamang pwedeng lumabas. Hindi lahat ng tindahan ay bukas. At ang bukas lamang ay yung talagang tunay na pangangailangan. Hindi magawa ang gusto. Ito ang ating istorya sa pagkakataong ito. At siyempre, ang masaklap ay meron ding mga namamatay. Karamihan sa mga pumanaw na ay yung ang edad ay mga 65 pataas, at marami rin sa ating mga kapwa
ang namamatay dahil sa kanilang paglilingkod. Ito yung mga doktor na talagang kahit alam nila na delikado yung kanilang ginagawa, ay hindi sumusuko sapagkat nagiging totoo sa kanilang ipinangako. Ang bawat isa ay may kanyang tinatawag na pansariling Kwaresma. Merong kasaysayan sa Jesus at meron din tayong pansariling kasaysayan sa pagkakataong ito. Ang Kwaresma na dinanas ni Jesus, ito'y kaniyang tinanggap ng kusang loob. Kusang loob. Kusang loob siyang pumasok sa Jerusalem kahit alam niya na ito ang magiging daan upang siya ay huhulihin. Kusang loob ang kanyang pagpayag sa pagtatakwil ni Judas. Kusang loob ang pagpayag na siya'y pahirapan, na siya'y papagpasanin ng krus. Kusang loob ang kaniyang pagyakap sa kamatayan sa krus. At bakit niya ito ginawa? Upang tayo ay tumanggap ng ating kaligtasan mula sa ating pagkakasala. Kaya po ang Kwaresma, ang Kalbaryo ni Jesus, yun ay kusang loob niyang tinanggap para sa ating kaligtasan mula sa pagkakasala. Yung atin, meron din tayong sariling Kwaresma. Meron din tayong sariling Kalbaryo na ating dinadanas ngayon. At palagay ko, ay walang isang tao na makapagsasabi na hindi siya apektado. Lahat ay apektado sa iba't ibang paraan. Pero, itong ating Kalbaryo na dinaranas ngayon, ito ay hindi kusang loob. Tayo ay napipilitan lamang. Pwede rin naman sigurong sabihin, masama pa nga ang loob. At ang laging tanong sa sarili at sa kapwa, hanggang kailan ito? Kailan ito matatapos? Kaya po, merong dalawang Kalbaryo na pwede nating ipagkumpara. Ang Kalbaryo na tinanggap ni Jesus ng kusang loob para sa kaligtasan ng ating kasalanan at ang Kalbaryo na ating dinaranas ngayon. Ano ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano? Meron po. Una ay ang pagtingin sa katotohanan na ang paghihirap at kamatayan ng tao, ang ugat nito ay ang kasalanan. Ang kasalanan na nagsimula sa pagsuway ng ating unang mga magulang, si Adan at si Eva, at patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Yan po ang itinuturo ng ating pananampalataya. Patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Sapagkat kukumpara natin, noong bago pa magkasala ang tao, sila ay nasa kalagayan ng paraiso. Pero noong magsimulang lumabag ang tao, nagsimula sa ating unang mga magulang, nagkaroon ng mga bagay na ito. Lumayo tayo sa Diyos at ito ang naging bunga ng ating paglayo. Pangalawa, ang paghihirap at kamatayan ni Jesus ay kaniyang niyakap upang tayo ay muling pagkaisahin, muli tayong ibalik sa ating mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos upang mapatawad ang ating mga pagkakasala, upang sa pamamagitan naging halimbawa ni Jesus ay matuto tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Na ito naman ang kabaliktaran ng pagkakasala. Nang sa gayon, tayo ay makihati sa kanyang pagiging anak ng Diyos, kumilos bilang anak ng Diyos, at sa bandang huli
ay makihati sa kanyang buhay na walang hanggan. Ano ang hamon sa atin? Una po ay ang pagsusumamo sa Diyos na matapos na ang kalagayang ito. Kaya po lagi nating dinarasal yung Oratio Imperata. Sapagkat alam natin na lahat ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, ay tayo po ay sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan. Tulungan natin ang ating sarili nang sa gayon, matapos na ang dinaranas natin ito. At ang pangatlo ay ang mabuhay bilang isang Kristiyano sa gitna ng ating dinaranas na paghihirap. Tumulong sa mga nangangailangan, matutong magbahagi at ipagdasal ang mga frontliners na talagang nag-aalay ng kanilang buhay para sa atin. Sa kanilang pag-aalay ng sarili, sila'y nagiging katulad ni Jesus. Katulad ni Jesus. At sa huli, ay kahit po tayo ay napipilitan, ito yung hamon sa atin, na isama natin ang ating mga dinaranas na paghihirap, lalo na ngayong Holy Week na ito, sa naging paghihirap ni Jesus. Nang sa gayon, ito ay magkaroon ng katuturan at ito'y ating isasama sa kanyang naging paghihirap para sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Sa gitna ng mga dinadanas natin ito, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kahit sa paghihirap, ay kasama natin ang Diyos. At yan ang sinasabi sa atin ng mga pagdiriwang ngayong Semana Santang ito. Nauna na dinanas ito ni Jesus, at sa ating pananampalataya at sa patuloy na pagkilos bilang mga anak ng Diyos ay makikihati tayo sa kaligayahan ng muling pagkabuhay at kaligayahan ng pagkatapos ng dinanaras natin ito, ang karamdaman, bunga ng coronavirus na ito. Lahat ito ay ating ilagay sa paanan ng Diyos, sapagkat alam natin na sa katapusan, ang Diyos ang magtatagumpay. Itong ating ipagdasal habang pinagpapatuloy natin ang banal na misa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli ng mga nangmamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na niloob na ang lahat ng tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang tugon, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Sa panahong ito ng dakilang habag ng Diyos, sa pagunita namin ng pagpapakasakit ni Jesus, dumulog nawa kami sa Diyos at hingi ng kanyang kapatawaran. Lahat naway lumapit sa yakap ng amang sadyang nagnanais ng pagbabalik loob ng sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin.
Tularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na napasa amin, hindi upang paglingkuran, bagkus ay maglingkod at mag-alay ng buhay para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Silang patuloy na nagpapahirap kay Jesus dahil sa kanilang mga karahasan, lalo sa kapwa, ay maliwanagan at maihatid nawa sa daan ng pagsisisi upang matalikdanan nila ang buhay na nakalugmok sa kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa bilang aming tugon sa hamon ng pagtataguyod muli ng katarungan sa lipunan at matugunan ang pangangailangan ng mga aba at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus, maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay, upang matuto kami at ang buong sambahayan bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahahapis, nahihirapan sa buhay, mga nawala ng trabaho, nagkasakit at nawala ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19, makasumpong nawa sila ng kalakasan at pag-asa mula sa ating Panginoong Hesus na nagpakasakit para sa ating kaligtasan at kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, masdan mo ang iyong mga anak, pakumbabang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagtuloy sa Jerusalem at ganoon din para sa mga paghihirap niya sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kami makibahagi sa kalwalhati ng iyong kaharian sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lapis, di masukat ang galak ko, pagkat aking sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagpapakasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Buenaventura naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawa mo sana sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Pablo unang ermitanyo at ang lahat ng mga banal na namuhay sa lupa ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, tumawag tayo sa ating mapagkalingang Ama sa pamumuno ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, siya si Jesus, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa ating mga mananampalataya na nanonood sa ating online mass via FB live streaming na hindi makatatanggap ng banal na komunyon sa mga oras na ito, ating pong dasalin ang panalangin para sa komunyong espiritual. O Jesus ko, nananalig ako sa iyo na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita sa ibabaw ng lahat ng bagay, at nais kong tanggapin kita sa aking kaluluwa. At sapagkat sa sandaling ito ay di kita matatanggap sa paraang sakramental, halika sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap kita na waring nandoon ka sa akin, at buong-buong ipinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumikaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man panahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming pinaroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata, laban sa paglaganap ng COVID-19 pandemic virus. Lumuhod po ang lahat. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 pandemic virus na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang inatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pablo Unang Ermitanyo. Ipanalangin mo kami. Ating pong dasalin ang panalangin kay San Miguel Arcangel para sa patuloy niyang paggabay at pagbabantay sa atin laban sa puwersa ng kasamaan. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na ipinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Meron po lang tayong ilang alaala. Right after ng bisa pong ito, kami pong tatlong pari ng katedral, nakasakay sa pick-up, ay magbabasbas po kami ng inyong mga palaspas sa inyong mga tahanan. Sapat nang maglagay po kayo ng damit na puti, 2 kandila, at ilagay po ang palaspas upang aming basbasan. Yun po ang pananda na ang bahay na iyon ay naghihintay ng pagbabasbas. So, iingatan po natin na tayo ay magkatipon-tipon. Atin pong isinasagawa ang lahat ng ito, na tayo ay ika nga natin ay compliant sa protocol para po natin maiwasan ang pagkalat po ng COVID-19. So, in few minutes po, we will be reaching out to you. Kindly just wait in patience, in prayer.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Ama ng awa ay nagpakita ng halimbawa ng tapat na pag-ibig sa pamamagitan ng paghihirap ng kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan ng inyong paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang mga biyaya. Amen. Amen. Sumampalataya kayo sa nasa kamatayan ni Kristo, lubusan ng napawi sa mundo ang kamatayan, naway bigyan niya kayo ng walang hanggang buhay. Amen. Nagpakababa siya para sa ating ikabubuti, naway masundan ninyo ang kanyang halimbawa at makabahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa tapos ng ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapala at pagtubos sa atin. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Let's go sa go.